Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta kayong lahat? Ako po si Allison. 29 years old na sa ngayon at isang may bahay at ina sa isang anak na babae. Nakatira ko ngayon dito sa Genoveva Street, Golod, Novaliches, Quezon City. Papa Dudut, sumulat ako sa inyo hindi para magpasikat kundi para ibahagi sa inyo ang kababalaghang nangyari sa aking buhay at sa aking pamilya. Nagsimula ito noong bata pa ako. Siguro around 10 to 11 years old. Nakatira ang buong pamilya namin sa bahay ni Lola Vilma. Luma na yung bahay at sadyang radyo lang ang nagsisilbing ingay doon at yung mga butiki sa likod ng kalendaryo. Wala kaming TV noon dahil mahirap lamang kami bagamat nakakakain naman po kami ng 3 beses sa isang araw. Wala naman akong nararamdamang kababalaghan noon. Wala nga akong third eye noon. Pero nagsimulang magbago ang buhay ko isang araw habang nasa school ako. Natatandaan ko umaga ang pasok namin noon. Kapag pang umaga kasi ang pasok namin ay 6 a.m. at matatapos yon ng 12 noon. Pero 5:45 a.m. pa lamang ay kailangang nasa school na kami para sa flag ceremony. Tapos maglilinis pa kami ng classroom bago magsimula ang first subject. So yun na nga Papa Dudut, dumarating ako ng school ng 5:30 a.m. May mga kasabay na akong estudyante na pumapasok. Pero doon sa building kung saan naroroon ang classroom namin, wala pang tao dahil patay ang ilaw. Kaya ako nang nagkusang mag-switch on ng ilaw sa hagdanan paakyat sa second floor. Pero pagdating sa second floor, may narinig akong mga boses at kaluskos. Nanggaling yon sa classroom namin. Dahan-dahan akong lumapit at walang abog-abog na binuksan ko ang pintuan. Nagulat ako kasi may tao pala. 3 kaklase ko na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa akin. Nagulat sila sa biglang pagdating ko. Habang ako naman ay napansin ko kaagad ang Ouija board na pinagkakaabalahan nila. Nag-spirit of the glass ba kayo? Tanong ko sa kanila. Oo, may natawag na nga kami kaso bigla kang dumating, ang sabi ng isang kaklase. Tiyempo namang dumating ang advisor naming si Mrs. Inaldo, kaya naputol na ang pag-i-spirit of the glass nila. Nagmamadali silang tinago ang Ouija board sa likuran ng backpack ng isang kaklase ko. At doon na nagsimulang lahat, Papa Dudut. Bigla na lamang bumigat ang pakiramdam ko noong flag ceremony namin. As in ang hina talaga ako. Kaya buong magdamag akong matamlay. Hindi na nga ako nag-recess noong araw na yon dahil nawalan din ako ng ganang kumain. Pagkatapos naman ng klase ay mabilis akong umuwi sa bahay at doon nagpahinga agad ako. Natulog lamang ako buong magdamag at nakalimutan ko na ngang maghapunan noon kasi sabi ng mama ko ay tulog na tulog daw ako. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa school pero medyo maayos na ulit ang pakiramdam ko, Papa Dudut.
Pero doon na ako nakaramdam ng kakaiba. Na para bang may nagmamasid sa akin na hindi ko nakikita. Pero binaliwala ko lamang yon at magdamag akong nakinig sa radyo. May cellphone ako noon pero di keypad at wala naman akong ka-text at hindi uso sa akin ang GM o group message. Kaya mas libangan ko noon ang radyo. Samantala bandang alas 8 kakatapos lang namin kumain ng dinner kasama ang buong pamilya at si Lolo Vilma. Kaming magkakapatid ay may schedule sa paghuhugas ng plato. Saktong gabi na yon at ako ang nakatokang maghugas. After nilang kumain ay pumasok na sila sa loob ng bahay namin. Yung bahay kasi namin ay nasa labas ang kusina kaya kapag nakatapos ka ng kumain ay kadalasan pumapasok na agad ang mga kapatid ko sa loob. Papa Dudut, hindi po ako matatakoting tao. Kaya nung time na yon ay confident talaga ako na mag-igib ng tubig. Ang balon pala namin ay medyo malayo sa bahay. Wala akong dalang flashlight kasi maliwanag naman ang buwan. Tanging balde lamang ang dala ko noon. Habang ako'y lumalakad papunta sa balon namin ay pakanta-kanta pa ako. Ngunit nang medyo malapit na ay napansin kong dalawa ang anino ko na nakikita ko sa lupa. Noong una ay hindi pa ako natakot kasi baka reflection lamang yon ng sinag ng buwan. Kaya naman ay trinay kong galawin ang aking kamay para makita kung gumalaw din ba ang anino ko. Inunday-unday ko pa ang balding hawak ko ngunit isa lamang sa mga anino ko ang gumalaw. Ang isang anino ay nakasteady lamang. Nagtaka talaga ako dahil ang isa kong anino ay malaking tulad ko. Pero ang isa ay mas matangkad sa akin. Ang pinagtataka ko pa talaga ay mahaba ang buhok ko at ang matangkad na anino ay gaya lang talaga ng buhok sa lalaki. Tiningnan ko ang sa likod ko kung nakasunod ba ang kapatid kong lalaki ngunit wala. Walang tao, ako lang talaga. Bumalik ako ng tingin sa anino. Pero nagimbal ako dahil yung anino ay unti-unting tinutubuan na ng sungay na parang sa kalabaw. Dahil dito ay kinabahan na ako at kung ano-ano na ang mga pumasok sa isipan ko. Dahil sa takot ay iniwan ko ang balde at kumaripas ng takbo papunta sa bahay namin. Pagkapasok ko sa bahay namin ay hinihingal talaga ako at nagtaka ang mga kapatid ko. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari at pati sila ay kinabahan din. Pero sinabi ni Papa na baka reflection lang daw yon ng sinag ng buwan. After kong mahimasmasan ay nagpasama na ako sa aking mga kapatid na pumunta sa balon namin dahil hindi pa ako nakapag-igib ng tubig at naiwan ko pa doon ang balde namin. Pagkarating namin sa park kung saan ay nakita ko ang dalawa kong anino ay sinubukan ko ulit kung dalawa pa ba. Doon ako nagtaka dahil isa na lamang. Tanging malaking anino gaya ko ang nakita ko lang. Hindi talaga makapaniwala ang mga kapatid ko. Kaya mula noon every time na mag-iigib kami ng tubig sa gabi ay nagpapasama na ako. Sa kabilang banda, akala ko ay doon na matatapos ang kababalaghan sa buhay ko. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil kinabukasan ng gabi. Muli ako nakaranas ng hindi maipaliwanag na phenomenon. Alas 8 na kaming nagsimulang kumain ng hapunan. Medyo matagal kasi, inuuna pa yung mga alagang baboy. Patingin-tingin lang ako sa labas habang nakikipagkwentuhan ako kina lola at sa mga magulang ko. Nang biglang nahagip ng paningin ko, yung malaking puno ng chiko. Umiilaw siya, yung tipong naka-form siya ng isang pintuan. Para sa mga napapanood ko dati sa TV na para bang lagusan ng mga engkanto. Nakaka-amaze pero syempre nanaig pa rin talaga ang takot sa akin. Kinulit ko silang tignan yung puno sa labas kasi kita namin since nasa labas nga ang kusina
at dining area namin. Pero wala naman daw silang makita, pero parang may naguutos sa akin na tignan ulit. At andun pa rin yung nakita ko. Bigla tuloy akong natakot at dali-daling inubos yung pagkain kahit kulang sa nguya. At natulog habang yakap ng mahigpit si Lola. 3 sunod-sunod na gabi na yon na laging nakikita ko. Naisip ko na hindi kaya inimbitahan nila akong pumasok. Natatandaan ko noong nasa around 7 below pa lamang ako. Doon pa naman kami laging umaakyat ng mga kapatid ko para maglaro. Pero salamat at wala namang nangyari kasi hindi ko naman pinansin. May isang gabi rin na aliw ako sa paglalaro ng cellphone ko. Nang may napansin ako sa labas na parang alitaptap. Papunta siya sa puno ng chiko at unti-unting lumalaki at naging parang bola ng apoy. Dumungaw ako sa bintana habang nanginginig sa nakita ko. Yun na siguro yung sinasabi nilang San Telmo. Ang likot ng apoy at para siyang may hinahabol na kalaro. Kay gandang tingnan pero hindi ako dapat mahumaling sa ganon. Kasi sabi nila ay patibong daw yon. Hanggang sa yung bolang apoy nag-form na parang isang malaking taong may sungay. Dahil dito ay nagpanik at napasigaw na ako. Napansin siguro yon nung nilalang kaya bigla itong bumalik sa pagiging San Telmo at nawala na lang yung apoy na parang bula. Hindi tuloy ako nakatulog ng gabing yon. Samantala kinaumagahan ay ikinuwento ko yon kina Lola at sa mga magulang ko. Na lately nga ay parang nakakakita ako ng demonyo. I assume dahil sa mga sungay nito. Nabahala naman sina Lola at Mama kaya pinayuhan nila akong magdasal gabi-gabi lang. Nang sa ganon ay layuan daw ako ng mga masasamang espiritu o elemento. At dahil linggo noon ay sumama na rin akong magsimba noon sa kanila. Noong bata kasi ako ay aaminin kong tamad po akong magdasal at magsimba. Kaya lagi akong napapagalitan noon nina Lola at Mama. Pero nang linggong yon, nagsimba ako at nagdasal ng taimtim. Humingi talaga ako ng sorry sa mga kasalanan ko at hiniling na sana'y hindi na ako makaranas pa ng kababalaghan. Na hindi ko na makita yung demonyong parang nagbabantay sa bawat kilos ko. Kaso Papa Dudut, parang pinarurusahan ako ng Diyos noon dahil sa katigasan ng ulo ko. Lalo kasing lumala yung nangyayaring kababalaghan sa buhay ko. Madalas na akong makaranas ng sleep paralysis. Sinabi ko ito sa mama ko pero ayon sa kanya ay baka dahil lamang ito sa pagkain ko. Baka raw hindi lang ako natunawan. Pero normal ba na tuwing nagkakaroon ako ng sleep paralysis ay palagi kong naririnig ang nakakarinding tawa ng isang lalaki na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Isang beses binangungot ako at nagulat na lamang ako kasi bigla akong pinatungan ng isang lalaking may malaking sungay. Natakot ako kasi pulang-pula ang mga mata niya at maitim ang kanyang balat. Matatalas din ang mga ngipin niya. At habang nakapatong siya sa akin sa kama ay sinakal niya ako gamit ang kadena. Mabuti na lamang at biglang dumating ang pusa ko at humiga sa may tiyan ko. Kaya nagising ako sa bangungot na yon. 2 nights ang lumipas pagkatapos noon ay wala namang nangyaring nakakatakot. Pero nung sumapit ang 3 gabi ay nagkaroon ulit ako ng sleep paralysis. Nasa kama ako noon. Pero ang ulo ko ay nasa bandang paanan ng kama. Bale, baliktad ang pwesto ko. Naramdaman ko na mangyayari ulit yon. Kaya hindi na ako lumaban pa. Hindi ako makagalaw o makapagsalita pero gising ang diwa ko. Rinig na rinig ko siya sa may uluhan ko. Nakatayo.
Nanlilisik ang mga pulang mata at nakasuot ng mahabang itim na damit na parang damit na suot ni kamatayan. Dinasalan niya ako ng tila isang Latin na panalangin, pero hindi ako sigurado. Tawa siya ng tawa hanggang sa tuluyan akong nagising, Papa Dudut. Ikinuwento ko ito sa mama ko pero yun pa rin ang sagot niya. Baka hindi ka lang natunawan. Ilang oras matapos yun ay bigla akong nilagnat ng mataas pero nawala rin naman. Pagkatapos noon ay 2 days ulit na naging tahimik ang gabi ko. Pero sa ikatlong gabi ay yun na naman. Nagkaroon ulit ako ng sleep paralysis. Akala ko ay mamamatay na ako. Barado ang ilong ko dahil sa sipon at paulit-ulit akong sinasakal ng babaeng nakaitim. Nagdasal ako sa Panginoon dahil pakiramdam ko ay nawawala na ako ng hininga. Ang tanging narinig ko mula sa kanya ay hindi ka maililigtas ng Diyos mo. Galit na galit ang tono niya pero may halong pangaasar ang kanyang pagtawa. Nang magising ako ay sumigaw ako at umiyak sa takot, Papa Dudut. Agad namang nagising sina Lola, Mama at Papa at mga kapatid ko. Ikinuwento ko sa kanila ang mga naranasan kong sleep paralysis. At dahil dito, Papa Dudut, ay dinala nila ako sa albularyo na kakilala ni Papa. Pagdating pa lang namin sa bahay, agad na sinabi nitong may diablong sumunod daw sa akin. Pagkatapos noon ay tinawas na ako. Hindi ko na ma-explain kung anong nangyari habang tinatawas ako pero ang sabi ng albularyo, nakursunodahan daw ako ng masamang elemento nung pinutol ko daw ang pag-i-spirit of the glass ng mga kaklase ko. Kumbagay hindi raw naisarado ang lagusan na nagdudugtong sa mundo ng mga tao at sa mundo ng mga masasamang elemento. Pagkatapos noon ay nagbigay ng orasyon ng albularyo. Matagal din inabot ang orasyon at nakatulog pa ako. Pagising ko gabi na, nakaramdam ako ng kaginhawahan nang sabihin sa akin ng albularyo na tapos na. Hindi na ako guguluhin ng masasamang elemento. Naniwala ako sa kanya at umasa. Pero isang araw sa eskwelahan ay muli akong nakaranas ng kababalaghan. Sa school namin may isang building na may dalawang magkakonektang kwarto. At yung room namin ay isa sa dalawang yon. Sa pagitan ng dalawang rooms ay isang CR. Yung para bang may pathway connecting the rooms. Tapos sa gitna noon ay yung CR. Ang kwento-kwento nila ay may namatay daw na teacher sa CR na yon habang kumakanta ng Lupang Hinirang. Kaya we never tried to sing Lupang Hinirang habang nandun ako kasi laging may creepy na nangyayari palagi. Samantala isang araw nga ay na-assign ako ng teacher namin para kumanta ng Lupang Hinirang sa flag ceremony namin. And at that morning, naiihi na ako noon kaya nag-CR muna ako doon sa building namin. Unfortunately ay kumanta ako ng Lupang Hinirang para mag-practice. That time ay walang nangyari. Pero nung kumanta na ako mismo sa labas ay meron nang nangyaring kakaiba. Papa Dudut. Maayos naman ang pagkanta ko ng Lupang Hinirang. Until doon sa line na ang mamatay ng dahil sa'yo. In this line ay lumalim ang boses ko. As in lumalim talaga ang boses ko. Ang creepy ng dating. Maski ako ay nagulat din. Hindi ako makapaniwala kung bakit biglang parang naging diablo ang boses ko. Napansin kong natakot ang lahat ng mga estudyante at mga teachers sa boses ko. Kaya natakot na rin po ako. At nabagsak ko yung mic at nagtatakbo pababa ng stage. During recess, nagtataka yung mga kaklase ko. Bakit parang nawala na ako sa sarili at inaham ko pa rin ang Lupang Hinirang. Hanggang sa bigla na lamang akong hinimatay. Hindi ko alam kung ano ang mga sumunod na mga nangyari kaya blackout talaga ang memory ko. Pero noong nagkamalay ako ay doon ko napagtanto na nasapian pala ko.
Natakot silang lahat na nakapalibot sa akin at napansin kong may estudyanteng lalaki na nakahawak sa mga kamay at paa ko. Meron ding dalawang pare na winiwisikan ako ng holy water. Nang ma-realize nilang wala akong sapi ay saka nila ako pinainom ng tubig. Nagulat ako nang sabihin nga ng teacher ko na sinapian daw ako at papunta na raw ang mga magulang ko. Na-cancel din ang klase ng buong school namin sa takot na baka magkaroon ng mass possession. Nang dumating ang mga magulang ko at si Lola ay saka ako nakahinga ng maluwag. Ipinagpatuloy ang pagbendisyon sa akin ng mga pari at nang matapos ay inuwi na nila ako sa bahay. Takot na takot ako noon, Papa Dudut, dahil kahit na wala akong maalala. Noong sinapian pala ako, yung fact na may demonyong sumapi sa loob ng katawan ko ay sapat ng rason para magpanik ako. Ayaw ko nang maulit pa yon dahil sa nangyari, kinabukasan ay dinala muna ako sa probinsya namin sa Nueva Vizcaya. At doon ako tumira simula noon. Tumigil din muna ako sa pag-aaral ng 1 taon tapos ay pinagpatuloy ko na lamang yon nang maayos na ako. Sa awa naman ng Diyos, wala nang nangyaring demonic possession sa akin pagkatapos noon. Although paminsan-minsan talaga ay nararamdaman ko na parang may kasama akong hindi nakikita. Kahit na ako lang ang mag-isa, sa bahay man o sa labas. Para bang may nagbabantay sa akin na kung ano. Tapos ay naghihintay ng tamang panahon para umatake ulit sa akin. Sa kabilang banda, lumipas ang maraming taon ay hindi na ako na-possess. Kahit sleep paralysis ay hindi na ako nakaranas. So inakala ko na talagang tapos na ang lahat at nakapagtapos ako ng kolehiyo, nakapagtrabaho sa isang magandang kumpanya at nagkaasawa. February 19, 2025. Pinanganak ko ang first baby namin ng asawa ko. A week after ay umuwi na kami ng asawa ko sa bahay, dala ang toddler namin. Kasama din namin si mama noon na siyang mag-aalaga daw sa anak namin habang pumapasok kaming dalawa ng asawa ko sa opisina. Unang gabi ay okay naman kasi nga ay pagod kami sa biyahe. Nakatulog na din pero yung baby ko na ilang araw pa lamang ang edad, maya't maya siya'y umiiyak. Kahit na painumin pa namin ng gatas. Parang hindi siya komportable sa loob ng bahay namin. Then came the second night. 1 a.m. nagpapa-breastfeed pa ako sa baby ko. Nahatay tulog na. Ako na lang ang gising. Nang matapos ang breastfeeding ay nilagay ko na siya sa kuna para matulog. Pero hirap makatulog ang baby. Bali, set up ng kama is nasa right side ng pintuan, yung paanan is sliding window na walang kortina. Yung ilaw naka-switch mismo sa bed. Pero sa paanan nakapatay. So nakaupo ako sa kama at hinihele ko si baby hanggang sa makatulog. Pinatay ko din ang aircon kasi nga ay baka nalalamigan yung baby. Pero sinwitch on ko naman ang electric fan para may hangin pa rin na umiikot. Ang asawa ko naman ay tulog na tulog kasi nakainom siya. Bandang 2:00 ng umaga naalimpungatan ako kasi sabi ko ay bakit mainit tapos ay umiiyak ulit ang baby ko. So sinilip ko yung electric fan at nagulat akong nakapatay ito. Baka kako nasipa ng asawa ko kasi nasa gilid lang ang saksakan. Sinindi ko ulit at hinila yung fan kasi nagtataka nga ako kung bakit nasa bandang pintuan na. So ayun na nga, naisindi ko na yung fan sa paanan namin at nagpadede na ako sa baby ko. Sa hindi malamang dahilan, napatingin ako sa paanan ko at sa bintanang nakasarado pero napamura ako kasi may kamay na bumakat sa mismong bintana namin na nagmo-moist.
Nakita ko yon tapos biglang may malakas na hangin na mainit na bumuga sa buong katawan ko. Ano yun? Ano yung mainit na hangin na bumuga sa buong pagkatao ko? Pagkatapos mangyari noon sa sobrang takot ko ay bumalik ako sa pagkakahiga, tumagilid ako habang nagdedede si baby at patay mali siya ako. Tinatapi ko si baby para makatulog. Nagkukunwari talaga ako na parang walang nangyari pero napamura ulit ako kasi hindi ko kaya. Akala ko sa sarili ko ay nakatayo lang siya doon sa dulo sa bintana. Hindi ko alam ang iisipin ko sa mga oras na yon. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Nag-isip ako at gusto ko nang bumaba noon pero papaano. Nangihina ang buong katawan ko sa takot. Gusto kong tumakbo at hindi ko kaya. Ang ginawa ko ay kinurot ko ang asawa ko kasi nga ay lasing. Kinurot ko ng kinurot hanggang sa malimpungatan at magising. Tinanong ako kung bakit. Sabi ko ay baba na tayo, baba na tayo, baba na tayo. Nagets naman yon ang asawa ko kasi kilala niya ako. Sabi ko ay buhatin mo si baby at hindi ko kaya. Mauna ka nang tumayo. Ayon, nakababa na kami. Ginising ko si mama at chinek niya ang kwarto namin. Nakita niya yung bakat sa bintana at tinawanan lang. Maybe siguro ay ayaw niyang matakot pa ako. Pero alam ko yung nangyari. Kinabukasan ay dinala ko ang anak ko sa simbahan. Sumunod naman ang asawa ko at nakiusap na lamang ako sa pare na binyagan na ang anak ko dahil nga ang kutob ko. Baka pinaglalaroan ito ng demonyo since hindi pa ito napabibinyagan. Buti na lang at pumayag ang pare at bininyagan niya ang anak ko. Ang kinuha pa nga naming ninong at ninang ay yung isang sakristan at isang babaeng clerk sa simbahan na hindi namin kilala pero pumayag silang maging ninong at ninang ng anak ko. Sa ngayon ay wala namang nangyayaring kababalaghan sa anak ko. Pero palagi ako nakabantay. Hindi ko alam pero parang nararamdaman ko na nakabantay pa rin ang demonyo sa akin. At ayokong madamay ang pamilya ko. Lumipat na nga kami ng asawa ko malapit dito sa Holy Family Church dito sa Genoveva Street, Gulod, Quezon City. Para sakaling magkaroon ng aberya ay mabilis kaming makakatakbo patungo sa simbahan. Papadudot, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Sana po ay mabasa mo ito at mapiling itampok sa Papadudot Stories. Humihingi rin ako ng dasal sa inyo na sana'y malampasan ko at ng pamilya ko ang pagsubok na ito sa aming buhay. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Alison. Maraming salamat, Alison, sa pagbabahagi ng kwento sa aming programa. Nakakalungkot ang kwentong binahagi mo sa amin at makakaasa kang patuloy kaming magdarasal para sa kaligtasan ng iyong pamilya. Ang mga demonyo ay lubhang tuso at mapaglaro yan. Kung kilala tayo ng Diyos, masigit tayong kilala ng mga demonyo. Alam nila ang ating kalakasan. Batid nilang madali tayong maigugupo sa ating mga kahinaan. Pailalim ang mga kampo ng Satanas kung magpahirap at maminsala. Mahusay silang maglaro at magmanipula ng damdamin at kaisipan. Kaya nila tayong sirain kahit na hindi pa nila iangat ang kanilang mga daliri. Ayon sa mga kilalang exorcist sa bansa, ang demonic manifestation ay hindi lamang limitado sa aktwal na paglukob ng masamang espiritu sa tao. May ilang uri ng demonic manifestation na higit na mas mapanganib kesa demonic possession. Kung sa tingin mo ay nakakaranas ka ng tila pag-o-oppress sa iyo ng demonyo, magdasal ka sa Diyos at humingi ka ng tulong sa mga alagad ng simbahan. Maging matatag at huwag kang magpatalo.
Laban lang dahil ang pag-ibig sa iyo ng ating Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories. Sana po ay makapag-subscribe na kayo dyan. Ang link niyan ay makikita po sa homepage ng channel na ito. Ibig sabihin, silipin nyo lang itong homepage, itong pinakang YouTube na ito, at makikita nyo po dyan somewhere yung link para makapag-subscribe po kayo sa Kaistorya YouTube channel. Ganon din, suportahan ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.